Good morning, good morning. Today is the day. Mamaya na yung simula at wakas concert dito sa Taipei. And gusto ko lang gawa ng reaction yung una kong makita ang SB19 nung Friday. Ayan, hindi ko nga alam kung paano ko sasimulan. Kasi dapat nung Friday, hindi dapat ako lalabas. Dahil nagkaroon ako ng unexpected visitor. If you know what I mean, mga babae lang nakakaalam. So, ayokong lumabas that day. Sabi ko, total, wala naman akong pupuntahan. Kasi nga, yung travel ko dito sa Taipei is dahil lang sa manonood lang ako ng SB19 concert. Kasi, namasyal na ako, actually kami dito nung mga sisters ko last January lang. And yun talaga ang purpose noon is mamasyal. Ito ang purpose ko ngayon is yun nga manonood ako ng concert ng SB19. And kaya tanong nga sa akin ng mga ate ko, ganyan, ano, babalik ka na naman ng Taiwan, eh kagagaling mo lang doon. Eh sabi ko manonood niya ako ng concert. Kaya yung buong araw, buong stay ko dito for 5 days kasi dumating ako dito ng June 26 and then balik ko sa Pilipinas ng July 1st. Ang gagawin ko lang talaga dito is manood ng SB19 at kumain. Kumain talaga. So wala akong purpose na mamasyal. Although gusto kong makita rin yung Chiang Kai-shek, kaya nung Friday bago ako pumunta sa Taipei Main Station, pumunta muna ako sa Chiang Kai-shek para makita ko yung Chiang Kai-shek. So, yun nga, that day, nung Friday, sabi ko hindi ako lalabas dahil nga bigla nga akong dinatnan. So, sorry for the word, pero yun po yung totoo. Eh, malakas po akong pagka meron ako super lakas, as in talagang hindi ko gustuing lumabas, ganun, dahil ganun ako ka-conscious. So, that day, sinabi ko sa husband ko, wala, dito lang ako sa hotel, matutulog na lang siguro ako, ganyan. Dahil nga, ayoko lumabas. Pero nung habang nakahiga na lang ako dun sa hotel, nag-Facebook na lang ako. And then, dun ko sa Facebook, nakita na mayroong performance may appearance ang SB19 sa Taipei Main Station. Tapos, nag-comment ako, saan banda dun? Ganon. May sumagot. So, salamat doon sa sumagot. Sorry, hindi pa tandaan yung name mo. Pero kumbaga, may sumagot. Tapos, pati nga yung nung picture nung kung saan mismo doon sa Taipei Main Station. Kasi ang laki nun eh. Pinakita kung kumbaga, pinaste niya yung picture kung saan yung venue. Kaya tuwa-tuwa ako. Kaya nung nakita ko 6:30 PM nga. So, sabi ko, bahala na. Magdadala na lang ako ng maraming pamalit. Kaya nakabackpack ako nung pumunta ako doon. So yun nga, inuna ko pumunta ng Chiang Kai-shek dahil sandali lang naman yung Chiang Kai-shek, kumbaga pinicturean ko lang naman and then diretso na ako sa Taipei Main Station nga. Tapos yun nga, dahil nga sobrang laki ng Taipei Main Station, buti na lang ni-screenshot ko yung picture na kinoment dun sa Facebook page na kung saan nga yung venue. Kaya nung nagtanong ako din sa information, sabi ko saan banda to? So tinuro naman, ayan, exit daw ako ng M1, ganyan, tapos so makikita ko na yung Taipei Main Station. True enough, nakita ko nga agad yung Taipei Main Station. So inikot-ikot ko na lang muna doon dahil super maaga pa. Siguro 3 PM na ako, dumating ako 3 PM sa Taipei Main Station. So sabi ko kain na lang muna ako dahil nga hindi pa ako nag-lunch that time. So, tsaka puro kainan. Puro kainan yung Taipei Main Station. Hinahanap ko nga baka kung sakaling kung may mga titinda man lang ng damit, ganyan, just in case na kailanganin ko ng magpalit ng damit. Wala akong makita, puro pagkain lang talaga doon, tsaka yung mga mga beauty supplies, mga ganyan, mga makeup, kung ano. Ayan, ininterrupt ako ng inchik. Inchik siya ng inchik, hindi kami magkaintindihan. Sabi ko, I don't understand. So, tinuturo niya itong building. Sabi ko, wala naman nakalagay na bawal na mag-video dito. Tsaka hindi ko naman binibideo yung building. Kasi police station itong building na nandito sa kanan ko. So, ito nandito ako sa isang upuan na mayroong umbrella. Kaya umupo ako dito. Tapos may sinasabi niya,
Tapos kinuhanan niya ng picture, ewan mo sa kanya. Hindi kami magkaintindihan. Ini-check niya ako eh. Sabi ko, I don't understand. So, ayan, wala tuloy yung kwento ko. So, yun nga, so pumunta ako bandang, inikot ko yung buong Taipei Main Station para nga tignan ko anong meron doon dahil nga maaga pa. Ikot-ikot ko na lang muna. And then, nakakita ko ng, ewan ko kung Korean barbecue yun or Japanese, basta yung ihaw, para siyang samlipsal. So, doon na lang ako kumain. Nung nga, may mga dumaan na akala ko, kahawig ni Pablo. Sabi ko, ay, SB19 yata yung tuwadan. Yung pala hindi, mali ako. So, ayun, tawag na to. So, kumain na lang muna ako doon, and then, katapos kong kumain na yun, ikot-ikot tuloy ako, tapos nakakita ko ng parang beauty store, and then bumili pa ulit ako ng mga kakailanganin ng mga dalaga, kung baka dalaga talaga, ng mga babae. Kumbaga, bumili pa ako ng napkin sa sanitary napkin dun sa dahil nga kailangan ko. Ginawa ko na lang, wala akong ginawa kundi pumanta ng banyo para lang magpalit ng sanitary napkin. Sorry kung pati ito yung sinasabi ko. So, ayun na nga. And then, ikot ako ng ikot. Tapos, nakita ko mayroong mga nakaporma na, kumbaga naka-form sila ng bilog. Ganyan. Para silang nagmi-meeting. Sabi ko, yun na yata yung mga staff ng ng show, kung magaganon. So, tapos, pumunta ako sa may gitna nung tapos may maraming nakaupo doon na yun na nga yung mga naghihintay na Tapos nung narinig ko mga Pilipina. So sabi ko, excuse me mga Pilipina, ganyan. Opo, ganyan sila. Tapos sabi ko, hinihintay nyo rin ba ang SB19? Opo, ganyan. Tapos niya tinanong ko, pwede ko ba kayong ma-interview? Siyempre, para sa vlog, ganyan. Dahil syempre pagka mga ganyan kailangan mo nang humingi ng permiso, syempre mahirap naman yung basta ka na lang nag-vlog ng walang permiso. So hiningan ko naman sila ng permiso, dalawa ang pumayag na nung una dalawa yung pumayag na ma-interview ko sila dahil nga first time ko mang-interview, palpak pa yung interview ko, pero kaya nga yung mga basic question naman na sino ang bias mo, bakit mo gusto SB19, so sinagot naman. Tapos yun, tapos nung pwede ka akong na lang dito. Ay, opo, ganyan. Kaya, buti na lang, nagpapasalamat nga ako sa kanila. Sorry, hindi ko matandaan yung mga pangalan nyo. Shout out sa inyong lahat, ganyan. Talagang, mababait sila na, doon na lang ako sa kanila. Kasi mag-isa lang nga ako. So, ayan, tumabi ako sa kanila. And then, every time na kailangan ko pumunta ng toilet, ganyan, nire-reserve nila yung spot ko dito ko ha. Oh, ate, ganyan. Kaya pagkano, bumabalik agad ako. True enough naman, maganda yung position namin. Kasi, nandun kami mismo sa harap ng harap. Kung makikita nyo yung video, di ba may lubid na hawak-hawak ng mga nakaitim na, na mga parang barricade. Barricade talaga. Yung human barricade na magpe-prevent sa kumbaga parang sila yung magpe-prevent ng tao sa paglusob sa gitna. Kumbaga nandun kami sa mismong harap na harap, kaya kung makikita nyo yung may mga photographers. Yun nga lang yung pwesto namin, may mga photographers sa harap din namin. Although nakaupo naman sila, kaya lang kung minsan nakatayo sila tapos ikot sila ng ikot. Pero kumbaga yun ang ganda ng nung lugar namin. Kumbaga talagang harap na harap kami. Although kada ipit-ipit na, pero kumbaga okay lang, masaya ganyan. So yun nga, yung nung nandun kami habang naghihintay, imagine hindi namin namalayan yung oras na tumagal kami ng ganon. Kasi nga ang saya-saya. Imagine feeling mo, kala mo matatagal na kami magkakilala. Wala kaming ginawa kundi magtawanan, magkulitan, magkwentuhan tungkol sa SB19. Tapos yun nga although yung mga ibang tanong ko sa kanila hindi naka-video, pero kumbaga tinanong ko paano nyo nalalaman ko yung kung saan sila may ganap, ay sa group chat po ate, ganyan sinasabi nila. Sabi ko kasali rin ako sa mga group chat pero hindi ko naman nakikita gano'n dahil nga sumali ako sa mga iba't ibang group sa Facebook ng mga tungkol sa mahaligma ganyan. So may mga page na may mga group na para kay Stel, kay Ken,
kay Josh, kay Pablo, kay Justin, yun. Sinalihan ko lahat yun. Pero wala akong siguro naka-turn off lang yung notification ko, kaya hindi ko nababasa. So yun, tagtanong ko sa kanila, paano nyo nalalaman kung saan sila mag-a-appear, kagaya nung sa BGC, tapos kung saan-saan pa na kasi sabi nila lahat daw, halos lahat pinupuntahan talaga nila, na umattend na nga raw sila nung day 1 and day 2 ng concert nila sa Philippine Arena. Tapos yun nga, pumunta rin sila dito sa Taipei para lang din sa kanila, ganyan. Tapos and then yung isa sinabi rin pupunta rin ng Singapore. So sabi ko ako din pupunta rin ng Singapore, may ticket na ako for Singapore, ganyan. So ayan, kita anong seat ka, mga ganun yung mga usapan namin, kaya saya na tapos yung isang nasa kanan ko naman, na isa rin na na interview ko sa vlog, sobrang nervyos niya, nasira naman yung tiyan niya, wala siyang ginawa kundi pumunta ng sorry hindi ko na lang sasabihin ko sigo doon sa videohan ko, pero kung baga sabi niya, sa sobrang nervyos niya, nasira yung tiyan niya, bakit kaya tawa ko ng tawa na asar-asar niya. Pero kung magkakatabi ko rin siya sa may harapan, ganyan. Tapos yung kasama niya, claustrophobic daw. Kaya nandun sa likod, siya yung nasa harapan. Kami yung magkatabi. So ayan, 6:30 yung yung event, pero late na nag-umpisa, late sila dumating. So tuwing tutulog yung orasan, o may bilang magsisigawan yung mga tao. Napapasali ako sa mga usapan. Pasensya na kung nasa park po kasi ako, kung may mga naririnig kayo mga tunog na mga sasakyan. Nasa park po kasi ako. Dito na lang ako sa park na sinubukan ko mag morning walk. Dahil nga for the exercise. Tapos dito yung mahangin, kaya dito na lang muna ako naupo. So yun nga, hindi namin namalayan yung oras na sige, kung kilala niyo po ako, hindi po ako matyaga sa paghihintay, at hindi rin po ako matyaga makipagsiksikan sa tao, kaya kahit may mga sale sa mga malls, kaya hindi po ako nagpupunta dahil ayoko pong nasisiksik, ayoko may nakadikit sa akin. Kasi nga mapawisin ako, ganyan, at ayaw ko naghihintay. Pero that day, sabi ka na asawa ko kumbaga yung pasensya ko ang haba ng araw na yon, kasi talagang napagtyagaan ko maghintay, napagtyagaan ko magipagsiksikan, ganyan para lang makita ang SB19. And super duper worth it na yung paghihintay at yung pagkikipagsiksikan ko doon. At pati nga yung pagpunta rito, kumbaga sa Taipei, kumbaga super duper worth it. Kasi nga, nakita ko sila up close and personal. As in, talagang pag nandito na talaga sa harap ko, na pag kayo umikot lang sila, na meron lang kasi mga photographers, kaya hindi mo sila kaya kayo makikita yun sa video, kaya nga ang likot-likot ng video ko, kasi yung makikita nyo yung kamay ko na inaabot-abot ko rin na ganyan, na kapag gusto ko makipagkamay, ganyan. Tapos yun nga, nung nag-perform na sila, diba, original sound kasi yung sa akin, na marinig nyo paano kami magpilian. Imagine, hindi naman first time actually, pero kumbaga kapag kasi nanonood ako ng concert, kunwari Bruno Mars, ganyan, Lady Gaga, ganyan, Jennifer Lopez, ang sigaw ko lang woo, ganun. Pero this time sa SB19 niya, as in lahat yung mga pangalan nila, kung makikita yung video, sinisigaw ako ng ganun. Hindi ako ganun sa mga ibang artist, kaya nga nag-feeling naman ako, feeling bata, feeling teenager, nagkikitili. Kasi talagang nakakatuwa yung experience na yun. Tapos yun nga na pati ako nakikisayaw. Kaya kung makita nyo yung video, nakalimutan ko nag-video ko. Kaya sorry po kung napakalikot ng video ko nung day na yun. Kasi nga, pati ako nagsasayaw, lumulundag, ganyan ka. Tapos nagkikisigaw. Kasi talagang hindi mo naman namamalayan na nag-video ka pala. Kasi yung feeling na madadala ka sa mga fans, madadala ka sa performance ng SB19, ganyan na talaga na nakaka-starstruck sila na kaya ang
swerte ko na nakilala ko yung mga mga Pilipino dun sa Taipei Main Station at nagkaroon ako ng magandang spot para makita ang SB19 ng talagang harap-harapan, as in, mula ulo hanggang paa, andun kitang-kita ko sila. Ang hindi ko lang nakita masyado ang mukha si Ken, dahil nga nakita niyo naman yung cap niya, halos nandito na, kaya halos hindi ko makita yung mata niya, ganyan. Nung huli na lang yung huling performance sila, dun lang niya medyo inangat yung cap niya. Pero kumbaga, ayun, hindi ko masyadong nakita yung face ni Ken. Si Josh, nung unang dumating siya is naka sunglasses siya, pero tinanggal niya, kaya nakita talaga yung buong mukha niya. And then, tawag na to, yung sasabihin ko, kalimutan ko. Kagabi, hindi ko, alam yung, madaling araw ko nagising. Talagang super duper excited ako. Halos di na ako makatulog dahil na ngayon concert. Tapos, ano to? May mga natutunan din ako sa mga 18s doon sa Taipei Main Station. Kasi nga, yun nga, marami akong tinatanong sa kanila kasi marami pa rin talaga akong hindi alam. Tapos, yun nga, nakita pa yung mga mothers nung mahalima. So, ayun, si tita, ganyan. Sabi ko, sino yun? Ganun. Yung mama ni ganyan. So, sabi ko, hindi ko pa nga talaga kabisado. Kasi sabi ko nga sa kanila, sabi niya sa akin, sisiw ka pa lang, Sabi ko, oo nga, nung una, sabi ko, hindi ko alam po ano yung sisiw, hindi ko rin alam po ano yung mahalima. Pero little by little, yun nga na napapag-aralan ko na kung ano yung mga terms. Kasi, ate, may ganyan ka? Sabi ko, ano yun? May mga tanong sila sa akin na hindi ko maintindihan. So, kunwari, doon sa ticket, meron kang ganyan. Sabi ko, ano yun? Basta may ticket ko, yung yung nasa harap ako ng stage. Pero, nakaupo, ayoko ka ako nang nakatayo. Ayun. Tapos, meron kang sound check. Sabi ko, wala akong sound check kasi hindi ko naman alam kung ngayon mga. Kasi usually, kapag nanonood ako ng concert sa stage, yun nga lang, yung seat lang mabibili mo, ganyan. Wala naman yung sound check, mga ganyan, kung ano man yung mga iba pang add-ons sa mga concert. So, hindi ko alam kung ano yung mga yun. So, ano pa ako sa kwento? Nakalimutan ko na naman. Sorry. So, yun nga, nagtatanong ng kaming ganon. Tapos, nung nagdatingan na sila, hiyawan na yung mga tao. Ang ni-expect ko, isa or dalawang songs lang ang ipapakita nila o ipe-perform nila. Pero hindi. So, nung dumating sila, Gento agad yung tuwan-tuwa ako dahil nga doon ko sila nakilala sa Gento. Yun agad yung pinerform nila Gento. Sumunod ang dam. Kaya pilian na naman kami. And then yung 8-ton ball ba yun? Basta yung ganon. And then yun nga yung Crimson ba yun? Title song ko. Pasensya na kayo, di ko matandaan yung mga ganyan. So, yun nga, apat na songs yung na talagang super todo yung yung performance. So, imagine kung ganyan na libre lang naman yung show tapos ang performance sila todo bigay pa rin, o di ba? Talagang nakaka-proud kasi talagang sulit na kasi hindi sila yung wala naman bayad parang lalamya-lamya, hindi, talagang sila talagang nag-enjoy din sila, kitang-kita mo na tsaka yung interaction nila sa mga fans na nandoon, kasi nakakatuwa. Ayan, so lalo akong napabilib ng SB19 dahil sa pinakita nilang pagpapahalaga sa mga fans nila, ganyan, saka sa mga audiences nila, ganyan. So, ay, naku, SB19, excited na talaga ako dahil at ang saya-saya ko talaga, super duper. Ang saya-saya ko na nakita ko kayo ng personal, as in super duper lapit ko sa inyo. Nakakatuwa. Ayan, excited na ako for tonight na mapanood kayo sa Zepp Taipei, Zepp Arena, basta Zepp. Malapit lang yung hotel ko sa nandito ako sa New Taipei yung Zepp kaya nung pinili ko yung concert ticket, nagharap ako ng hotel na malapit na sa mismong venue. So nandito ako sa may New Taipei, malapit na sa Zepp. Kaya buong araw dito na lang ako sa hotel, magpapahinga para mamaya full energy ako for the concert. Ayan, super excited. At ito yung isa sa mga
revelation. Revelation. Kumbaga nung nakita ko sila in person, ayan, as in hindi ko akalain na ano, di ba nabash-bash ako tungkol kay Pablo at Stel, pero itong ano ko, talagang hindi ko, ito yung pinaka hindi ko inaasahan na nagulat din ako sa sarili ko nung makita ko si Pablo. As in, super duper cute niya. Ang liit na mukha niya na ano, lalo na yung mata niya, ang ibang-iba. Iba yung itsura niya kasi sa TV at iba sa personal. Kaya sabi ko, ay, ang cute ni Pablo. Hindi ito ano hindi ito pambobola sa mga bias ni Pablo ha. Pero kumbaga, yun nga. Kaya pala ako yung isang ano, ang bias siya talaga si Pablo. Talagang super duper ang cute niya. Yung mga ganyan-ganyan niya, ang cute niya. Kaya nakatuon yung mata ko sa kanya. Sabi ko, ang gwapo ni Pablo. Saka yung mukha niya ang liit. Tapos ang liit niya lang, hindi naman yung super maliit na ano, pero kumbaga ang gaganda ng mga katawan. Kasi yung sa TV talaga ibang-iba eh. Kaya mas maganda yung makita talaga ng personals. Tapos si Stel, fit na fit. Kaya kita niyo naman yung damit ni Stel, di ba? Yung kulay green siya na hapit sa katawan niya. Ang ganda ng katawan niya. And then yun nga si Justin saka si Josh, same sa TV yung itsura nila na syempre gwapo ganyan. Pero yun nga ang hindi ko inaasahan is si Pablo, na iba yung dating niya pag nakita mo siya in person kaysa sa nakita mo lang siya sa TV. Iba talaga. Sa kanya ako talagang talagang na focus yung attention ko sa kanya dahil nga nagulat ako na yun nga yung ine-expect ko na yung itsura niya sa TV and yung itsura niya in person, ibang-iba, as in super duper ang kikit niya, ang gwapo-gwapo niya. Bigla tuloy parang napunta ako kay Pablo. Hindi, kumbaga kahit ang bias ko si Ken, na sabi ko nung tinanong ako ng mga 18 na nandun, sinong bias mo? Sabi ko si Ken. Kasi sabi ko si Josh, nung nakita ko si Josh nung unang impression ko sa kanya is parang ang yabang niya. Pero napanood ko nga napanood yung mga vlogs nila, natuwa ako kay Josh kasi siya yung parang sutil na makulit, yung sutil na in a good way na nakakatuwa, hindi yung sutil na nakakabisi, kumbaga sutil na nakakatuwa na every time makikita, kasi tawa siya na tawa pagka pinagtatawa na din kasama niya. Doon ako natuwa kay Josh sa mga ganong klaseng gesture niya. Tapos yun nga si Justin, siya yung lagi sinasabi na anong tawag sa tawa din ako natawa sa kanya. Tapos yun nga yung hindi ko pinaka-inaasahan si Pablo. So ayan, syempre gusto ko rin si Stella at si Ken. Syempre yun nga si Ken yung bias ko, pero kumbaga nabaling na ang attention ko kay Pablo. Ayan, sana makita ko, siguro naman hindi na magtatago ng mukha si Ken tonight. So, para makita ko na ng buong-buo yung mukha niya. Kasi si Ken usually nandun sa kabilang side. Kaya, ang nasa harap lang namin palagi si Justin. Si Justin, si Pablo, si Stel, at si Josh. Si Ken, kung minsan nandun lang siya sa kabila. Although, pupunta rin naman siya sa side namin. Kaya, nung sinide niya yung cup niya, nandun na siya sa kabilang side, kaya hindi ko masyadong nakita yung face niya. So tonight, I'm hoping na makita ko ng buong buo yung face ni Ken. Ayan, meron akong hindi nasabi. Dun sa gathering namin dun sa Taipei Main Station. Usap-usap kami kung taga-sang, ikaw, galing ba ng So sabi ko, ako, galing akong US. So, taga-US ako, US base ako, kanya. Tapos yung isa, galing naman siya Japan. Sa Japan siya nagtatrabaho. And then yung isa, galing pa ng Italy. Tapos yung isa, yung iba doon, galing din ng Pilipinas. So, international talaga yung mga mga 18s na nasa Taipei Main Station nung time na yon. So, yung isa sa mga member ng barricade. Ito ba tawag doon?
Kumbaga ano, tuwa-tuwa siya na, ay nakakatuwa naman, ikaw galing ka pa ng Amerika, ikaw naman galing ka ng Italy, ikaw naman galing Japan, ganyan. O diba talaga international yung ano, yung mga nagsidalo sa Taipei Main Station, tsaka yung mga manonood niya din. Tapos dito nga, tuwing may makikita akong Filipino, kahapon, punta ko ng Ximending, nakakita ko ng mga Filipino sa may Don Quixote, sa may Ximending. Tinanong ko sila, ay, nandito rin ba kayo? Parang ba ng SB19? Ay, hindi namin nga alam. Hindi ko alam lang nila. Kaso nung nalaman nila, sold out na yung ticket. So, ayun, hindi na sila makakano. Nakapauwi na rin sila ng Pilipinas. Sabi ko, nandun sila sa Taipei Main Station. Oo nga po, hindi po namin, sabi niya, na late na raw sila. Alas 8 pasado na yata nung ano. Ay, sabi ko, hindi tapos na nung mga oras na yon. So, ayun, sabi ko nga, sayang. Sabi ko, kita ko ako sa nagkwento na ako tungkol sa SB19. Mga feeling mo nga na feeling mo na close to close kayo. Mga Pilipino dito pagka nakakwentuhan mo. Ay, as in, hanggang ngayon na ulit-ulit ko pa rin pinapanood yung kung hindi nyo pa na po napapanood yung vlog ko sa Taipei Main Station, nandito lang po sa channel ko. Please watch it and also like it. And kung hindi ko pa po kayo subscriber, sana po mag-subscribe po kayo. And i-vlog ko rin po yung journey ko dito sa Taipei. So pakiabangan nyo na lang po. So ayan. So sana po ingat po kayo palagi, and ayan, kita-kita po tayo mamaya sa simula at wakas. Excited na tayong lahat for tonight's show ng SB19. Ayan, God, sana po okay po tayong lahat. At ayan, enjoy lang po. Peace sa ating lahat. Thank you for watching.